Alright, Sniper 155, yun know, sila sir, no, dumayo po sa atin. Nagpa-install po ng all-in package po natin, no. Ayan, semi-full package na po ito mga sir, no. Halos sa lahat po ng install natin, nandito na. Okay, bali, from, tagasan po sir? Angono Rizal, no. Okay, ayan, naglagay po tayo ng mini driving, Kia horn, underglow lights, running lights, combo lights, yung ating dual contact signal light, rapid horn, horn switching, stock to loud. Ayan. Kung mapapansin nyo mga sir, no, marami na po tayong na-install, mga nabanggit na parts, no? Pero ito lang po yung makikita nating wirings. Ayan. Okay. Bali dito mga sir, hanggat maaari, kinocompress natin, no, lahat ng mga electrical wire para magmukha pa rin stock. At the same time, malinis tingnan. Wala pong mga pansit-pansit, wala pong mga kalat-kalat na wire, no? Ayan. Ginagawa po nating harness. Magmula rito sa ating domino switch, original po ito mga sir, hindi po ito yung class A na replica, yung plastic po, no? Ay para sa high-low na mini driving. Tapos passing switch para naman sa combo lights. And then yung ating horn switching, stock to loud. Ayan. Tapos loud horn. Yun, napakalakas mga sir. Tapos nag-additional na rin sila sir ng voltmeter with charger, no? Para pwede tayo mag-charge kung saan man tayo pupunta, no? Okay, maabutan man tayo ng lobat sa daan, yung ating mga gadget, pwede po natin i-charge dito. Okay? Tapos may voltmeter na rin po yan mga sir, para sa monitoring ng baterya. Ayan. Okay. Mula rito sa taas, pababa po yan, umikot yung chassis, tapos Pia dual loud horn. Original po ito mga sir, legit po, hindi po siya yung replica na madaling masira, no, pag napasok ng tubig. Ito, original po siya mga sir, legit. Naka-harness din po yan, no? Okay. Lahat ng mga nabanggit natin na wire, ng mga harness, dumiretso po yan dito sa ating power module. Ito po yan, no? Okay. Siya po yung distributor ng power mula sa battery, papuntang trigger sa mga switch, and then papunta na po sa mga output, no? Sa mini driving, sa combo lights natin, rapid horn. Ayan. Siya po yung responsible sa pagsalo ng heavy load mga sir. Kaya hindi po tayo magkakaroon ng overloading dito sa wirings natin. Pagka meron po tayo nito mga sir, wala po tayong magiging fluctuation sa kuryente. Kahit po magsabay-sabay po naka-on yan, mga ilaw natin, busina, hindi po yan hihina. Dahil po yan dito, may kanya-kanyang distributor, may kanya-kanya pong output, ano? Denso, made in Japan, kaya sure na matibay. Marami na tayong customer na ito po ang gamit, no? 5 years ago, 6 years ago. Hanggang ngayon mga sir, all goods pa rin, no? Ang kagandahan pa dyan, dumating man yung tayo na magpapalit tayo ng mga parts katulad ng MDL, yung ating dual horn, underglow, hindi na po tayo mag-rewirings. Kumbaga itong ginawa natin, fix na po yan dyan, as is na po, hindi na po natin gagalawin. Sa mini driving, sakit to sakit na lang. Sa busina naman, terminal to terminal, plug and play po. Iyan po yung maganda setup natin mga sir. Hindi po yung tipong gawa lang, install lang, mapailaw, mapatunog, okay na, no? Dito, hanggat maaari, 100% po, finish po yan. Talagang sinisecure po natin, no? Kung mapasin nyo, wala pong naka-expose ng wire, hanggang ilalim po yan. Marami na tayo na-install, pero ito lang po yung makikita nating wiring na lumabas. Okay, ayan. Binabalot po natin mga sir para pang all weather, no? Katulad ng panahon natin ngayon, ulan-araw. Ayan, hindi po basta-basta maapektuhan o luluma yung wirings natin, no? Over time. May mga nauuso kasi na wire ngayon na naka-cable tayo dito, walang balot, naka-rainbow, ano? Para daw pag nasira, madali raw i-repair ng mga customer. Hindi po tayo ganun mag-isip mga sir. Hanggat maaari dito, 100% finished product bago lumabas yung motor dito sa ating shop. Okay, para hassle-free, no? Sa mga mekaniko na gagawa nito sa susunod, hindi po sila mahirapan kasi mga wala pong mga wiring na sagabal na pagka natamaan ng tools, pag walang balot, pwede pong masugatan, mag-cause ng sunog, no? Ayan, dito, lahat po yan binabalot natin. Tapos, nakahinang pa rin po yan mga sir, sa loob lahat ng mga joints para mas maganda yung daloy ng kuryente, walang fluctuation, at the same time, mas kapit na kapit yung wirings natin. Kahit tumagal, matagtag man yung motor sir, malubak man, hindi po yan magkakaroon ng loose contact o kaya yung power loss na tinatawag, no? Kahit lumigo-ligo po tayo dyan, hindi po yan nahatak. May allowance po yan, no? Okay, ayan. Tapos doon, nakahinang, naka-shrinkable tube naman ng lahat ng mga joints, no? Para mas safety. Kahit tumagal, hindi po magkakaroon ng short circuit po, no? Okay, ayan. Underglow, mula rito sa engine, sa likod, hanggang sa harap po yan mga sir.
meron din po tayong nilagay dyan. Andito na po yung mga socket, no? Para sa underglow, dual contact signal light, tapos sa running lights, ayan. Plug and play na lang po para in case magbabaklas tayo ng pairings, hassle free, hindi na tayo magkakat ng wire. Ayun, no? Ngayon, ikakabit na lang natin yung mga parts, no? Tapos testing na natin. Ngayon mga sir, no, natapos na po natin yung motor pops. Ayan, all-in na package po ito. Underglow lights, ayan, no? Mula rin sa likod, sa engine, nagbiblink po yan hanggang sa harap. Tapos running lights, dual contact signal light, yung ating mini driving light, yung PIA horn, combo lights, horn passing, horn switching, rapid horn, ayan. Almost lahat po na, halos lahat po, no, nung hinahabit natin nandito na. Okay, ayan, demo natin, no. Lahat po ng ilaw natin mga sir, may kanya-kanyang switch po yan, no. Magmula rin sa ating underglow lights, ayan, sa running lights, pwede po natin patayin kung sakaling hindi po natin gagamitin, no. Okay, ayan. Tapos sa running lights, kung mapapansin nyo, yung ating ilaw, gumagalaw po siya, no. Okay, pwede po natin steady yan mga sir. Pwede tayo mamili kahit anong gusto po natin. Magpalit man tayo ng decal sa motor, makukuha po natin yung pinakagusto nating ilaw, no? Ay, yun, no? Katulad yan, ice blue po, no? Pwede po siyang steady. Pwede rin pong running lights. Ayan. Ang maganda pa dyan mga sir, sumasabay po yan sa ating signal light. Ayun, no? Okay. Kahit po sa hazard, no? Ayan. Tapos sa running lights natin, pwede rin tayo mamili kung anong gusto nating mode, no? Yun, no? Marami po siyang pagpipilian mga sir. Ayan. Sa dual contact signal light natin, ito po yan. Kung mapapansin nyo, white po siya, no? Kasabay ng park light. May switch din po yan mga sir, ha? Pagka nag-signal light tayo, automatic po yan, magiging yellow, which is allow po sa LTO, no? Pag pinatay natin yung signal light, automatic babalik sa park light. Okay. Tapos yung mini driving light natin, ayan. Naka stainless bracket po yan, no? Ayan, hindi kinakalawang po. Okay. Naglagay po tayo dito ng passing switch para sa combo lights. Sabay po yung headlight yan mga sir. Ito po yan, no? Ito po yung high na headlight, ito naman po yung mini driving. Pag nag-passing, automatic sabay po yan. Yan po yung difference ng gawa natin sa iba, no? Usually pag nag-passing, mini driving light lang po yung ilaw, dito sabay po yung headlight. Pero maganda dyan, pwede pa rin tayo mag-high low ng headlight nang hindi sumasabay yung mini driving. Sa mini driving, high low, hindi sasabay yung headlight. Pero pag nag-passing, automatic sabay lahat. Yan po yung magandang setup natin mga sir. Hindi po tayo basta-basta nagtatap ng mini driving dito sa headlight na kapag nag-high ng headlight, sumasabay po yung mini driving. Hindi po ganun, no? Sasabay lang po siya pag sa passing. Ayan, ang purpose natin dyan mga sir, kaya pinagsabay natin, no? Para in case na nag-high tayo ng mini driving, pagka sa iba po, usually wala na passing, no? Dito may headlight pa rin. Ito po yan, no? For example naman, headlight naman yung naka-high, meron naman papalit na MDL para sa passing. Hindi naman nagtatanong, sir, paano kung naka-on po lahat? May passing pa kaya? Meron pa rin po yan mga sir, yun, no? Ayan. Hindi po tayo makawala ng passing kahit naka-on o kaya naka-off yung mga ilaw natin. Once sa mag-passing, may ilaw. Sa busina, ito po yung switch natin. Stock horn. Wala pong blinker yan. Para pag nagpa-restart tayo, wala po tayong maging violation po, no? Wala rin pong rapid horn yan mga sir. Pure stock. Tapos loud horn. Press lang po natin itong hollow switch. Automatic po yan. Yung busina natin lalakas. At the same time, magkakaroon ng horn passing. Yan, no? Tapos rapid horn. Long press lang po, no? Yan, no? Play ng headlight. MDA. Tapos busina. Rapid horn. Kung mapapansin nyo po, serye natin maliwanag pa. Pero yung mini driving natin kitang-kita na po. Okay. Ayun, ito po yung high lumens sa atin na mini driving mga sir, no? Ayan, talagang malakas po yung buga ng ilaw. Hindi po maputla. Talagang matingkad po yung kulay. Okay. Passing light. Ito po yan. Hindi po tayo naglalagay ng passing dito ng MDL, no? Kasi pag dito po natin nilagay, pag nag-high po tayo ng headlight, sasabay po yung mini driving, which is bawal po, no? So naglagay tayo ng heavy duty switch para sa passing light. Combo lights po yung kasabay ang headlight. Pero pwede pa rin tayo mag-passing dito ng headlight lang, no? Ito po yung stock. Okay, ito naman po yung busina. Ito po yung loud horn, rapid horn. Ayan, no? Napakalakas po mga sir. Tapos yung voltmeter sir, ayan.
ay may on-off na rin po yan. No? Sa mga gusto mong pagawa, no? Punta lang po kayo dito sa shop. First come, first serve po tayo. Maraming salamat po.